Having a child na quote-unquote different, medyo ano talaga, stretching. Kasi may stretch ka eh. Patient mo, may stretch. Yung the way that you see life. So kasama natin ngayon ang isang parent ng isang bata with autism. So sir, sige po, pakilala po kayo. Hello everyone. So my name is Paul Padua and we're from Quezon City. Ayan. So, kwentuhan nyo kami sir kung paano nag-umpisa yung journey nyo as a parent. First baby namin was born 2019. So 2019 siya, baby. And then, syempre of course, sa simula, parang we really enjoy it. Having our firstborn. Tapos lalaki pa. Syempre tatay, tapos lalaki yung unang mong anak, Oo. diba? So we really cherish yung mga moment na yun. And masaya, of course. And then, medyo napansin namin yung delay ng development niya. Mga 6 months. 6 months siya. Tapos, syempre, nako-compare mo sa mga ibang Within the family ba may kasabay siyang... Lumaki. During that time, wala. Wala. Kasi ano kami eh, kumbaga after wedding, nag-separate na kami sa mga ano namin, sa mother ko, tas sa in-laws. Medyo talaga ano na kami, bumukod na kami. Bumukod sila. And then, during that time, yun, kita namin kapag ka tinatawag mo yung name niya, hindi siya lilingon. Tapos, merong mga moment na nagsosolo siya. And akala namin nung una, dahil lang, syempre, yung wife ko during that time, short context, ay nasa office. And then, pwede naman kasing dalhin yung anak sa office. Maganda. So, oo. So, nadadala niya yung anak namin during that time. Tapos, syempre, medyo busy siya, gumagawa sa trabaho niya in the office. Pero nag-iiwan sa sulok lang yung bata. And then gadget. So, akala namin nung una dahil doon, medyo hindi kasi na-expose, hindi nakakausap, this and that. Until medyo nung lumalaki na siya, kikita namin delay na talaga ang speech. So doon na kami medyo Mga ilang taon na yan. mga 1 year, parang more than 1 year old siya. Wala pa ring speech. Hanggang 2 years old. As in, zero pa rin yung speech niya nung 2 years old siya. Tapos medyo, syempre during that time, medyo ano kami, hindi, ano lang yan, parang delay lang talaga yan. Tapos naririnig ko rin yung mga parents ko, yung mga tito-tita ko, hindi, ikaw rin, ganyan ka rin. Eh parang ako noon, medyo okay, so baka eventually. Mga ilang taon ka Nagdasalita daw. nagsalita. Ano, sabi nila, parang unang clear na words na or sentence na nabanggit ko around 4 years old. That's Oo. late na rin Late nga na talaga. rin talaga. Kaya naman pala nagko-comment sila ng ganun. Correct. Pero kasi yun may tinatawag na global developmental delay. So Okay. hindi pa siya agad-agad na autism, Right. pero nade-delay sila up to 5 years old and then nakakahabol sila. And then they live relatively normally paglaki. So may ganun ng mga bagong studies kasi ngayon. Pero ano bang earliest possible age dapat pinapacheck for autism? Kasi ganun din yung nangyayari, di ba? Pag Sabi. nag-a-assess tayo na, hindi, bata pa kasi. May ganun din kami sa assessment. Sabi as early as 2 months, but I'm not quite sure with that. Siguro at least 6 months. 6 Kasi months. medyo may span na yung, kumbaga, medyo maraming development and milestones na pwedeng Mabilis yung ma-observe. milestone in that time. So, at least meron kayong database pag nagpa-check up na, di ba, may mga milestones doon na achieve ba or hindi. So, at least, yun na yung pinaka-early. Pero, ayun, syempre, dito talaga sa Pilipinas, medyo late talaga nagre-respond yung mga magulang. Hindi naman din nila kasalanan talaga entirely. I think culturally, no, may ganun kasi lagi tayo explanation na Yung stigma. makakahabol yan naman. Ano lang yan, wag nyo kasi masyado bantayan. Wag nyo kasi wag nyo i-pressure yung bata. Hayaan nyo lang siya. Kaya lang ayun, it's a tricky place talaga. Kung mag-a-act ka na ba or hayaan mo nga lang din talaga kasi totoo naman din talaga, hindi naman talaga iisa ang development ng Right. kada bata. So, nakakatakot din kasi baka pag sumobra ka, maging helicopter ka naman masyado. Oo. In which, di ba, syempre gusto din natin ng may mga parents na gusto ng independence din for the kid, di ba? Right. Okay, so what happened next? Yep. So, yun na, 2 years old, ang nangyari, kumontak na kami sa Children's Hospital, dito sa Irod. Irod. Tapos medyo, kasi during that time, hindi pa pandemic T20. Oo. So nag 2 years old siya, 2021 So around January ng 2021, doon na kami kumontak na kung pwedeng magpa-schedule or deathbed nga. And what happened, medyo ang tagal nung Gaano katagal during your time?
sinabihan nila kami ng indefinite eh. Oo, kumbaga Wala sasabihan na lang kami. Wala na So, talagang parang, pangako. Oo. tatawagan lang. Oo, yun. Pero binigyan naman kami ng initial na based lang din doon sa kwento namin, based lang din doon sa symptoms na nakita namin. So, sinabihan niya na high risk nga for autism yung bata. Pero binigyan niya kami ng hope na baka hindi naman. Pero high risk. Kaya importante pa rin daw yung DepEd. Oo naman. So, ang nangyari during that time, medyo lumala yung tantrums. Oo, medyo may ano na siya, mag-scratch na yung face namin kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Tapos merong mga moment na nakikita na namin na, I don't know kung ang tawag, pero parang ginaganyan-ganyan niya. Hand-flapping. Hand flapping. O, so may ganyan na siya. Tapos jump na siya. So medyo during that time, bothered na kami. Tapos yun na yung inside na Pero parang, prior to that, may idea kayo na kung ano yung symptoms ng autism? thank you for YouTube Academy. Okay, so nakapag-search Oo, na. nakapag-search kami. So thank you for those videos na na-upload. YouTube University. YouTube University. Hindi na pala Academy, no? University na siya. So, yun, medyo may ideas kami na nakuha na prior nga yung pag-contact namin sa hospital, Children's Hospital. May ganun na. So, yung nakikita na namin yung mga symptoms na yun, plus wala pa ring response dun sa speech niya. And then, during that time, medyo bothered. Ako personally, bothered na ako inside. Kasi ang question na sa mind ko, what's wrong?